mga atis kuyas, for today's ganap nga po ay maglilinis lang naman po tayo dahil wala ka ngayon si Ate Rena nyo. Mula nung umuwi akong Bicol, so sa atis kuyas, sobrang dumi ng bahay. Hirap din po pala kapag walang nakatirano. So sa Ate Rena nyo po pala ay nandito ngayon sa Bataan. Alas ko rin tong bahay na to, halos 7 buwan din po ako nawala dito mga atis kuya. Kaya tingnan nyo naman, sobrang dumi ng bahay. At bukod doon ay may inaasikaso din po. Sa October po ay babalik uli po ako sa Bicol. So yun, so inuna ko muna po itong isang kwarto kasi kunti lang po yung mga gamit dito. Doon po kasi ako sa kabila natutulog. Dalawa lang po yung kwarto dito. Dito ako natutulog noon. Naalala nyo po nung si Ate Mary Friends po ay nandito. Dito po kami natutulog noon dati. So, ayan po. Tapos na po. So mamaya po, ilipat ko naman po yung mga ibang gamit dito para malinis yung kabilang kwarto. Sa mga nagtatanong nga po pala kung kanino po itong bahay na to. Yes po, sa akin po ito. Na-invest ko po ito nung ako po ay OFW. O di ba po? Salamat kay Lord kasi nga bago ako nagkasakit, nagkaroon po ako ng ganitong biyaya. Isa po ito sa na-invest ko as an OFW po. Wala po pala talagang yung tao sa bahay. Talagang ang daming dumi. At saka tain ng ang tawag doon? Butiki. Tain ng butiki. Isunod naman po natin linisan itong sala para kapag hinila ko yung mga gamit mula sa kabila ay hindi sasama yung mga dumi. Iniingatan ko po kasi magbuhat ng may bigat na bagay or higit sa 7 kilo. Basta po yun yung sabi ni Doc sa akin. Ingatan ko daw po yung likod ko at magbubuhat ng mga bigat na bagay. Susunod ko po yung isang kwarto pagkatapos ko pong linisin itong sala. Ito nga po palang sala na ito. Sa dulo po nito ay kainan na. Simple lang po ito mga atis kuyas na bahay na ito pero isa po ito sa pinagmamalaki ko na ibinigay ni Lord sa akin na pinaghirapan ko sa pagtatrabaho sa ibang bansa. So simulan na po natin maghakot ng mga anik-anik na Ate Rena na nasa kabilang kwarto para malinis na natin ito. Wala pa po kasi mapaglagyan yan kaya ang dami mga naka-plastic. Pansamantala sa ilalim muna po ng kama. Sinigurado ko naman po na hindi papasukin ng ipis o kaya butiki. Ang dami ko pa mga abubatis kuyas na kailangan kong isa-isahin. Pero wait lang nga, ilapit ko camera. Hala, munti ko na itong makalimutan. May gift box collection po pala from Bath and Body Works collection. Galing pa po ito sa Abu Dhabi. Tinatago-tago ko po pero ngayon gagamitin ko na. At ito naman mga gamit na karamihan dito ay mga maliliit na sa akin na sineperate ko dati. Baka madala ko na rin to pag uwi ko mga atis kuyas para ipamigay. So at dito na rin ako sa pangalawang room kung saan ako natutulog. Ako lang naman ang dito. So, ayan, ang aking andayan. Ang aking kasamang pony. Galing to sa aking baby hasa. Ayan. So, ayan po. Medyo lukot.
Habang tayo nagpapatuyo ng sahig, babanlawan ko muna itong isang araw ko nang nababad na puting dalawang unan na ibinabad ko sa sabon para pumuti. Sobrang dumi talaga mga atis kuyas pagdating ko. Ewan ko kung bakit ganito. Baka kasi magpakita si Haring Araw para mainitan at mailabas natin mamaya. Araw-araw po kasi dito umuulan. Dito ko na rin binanlawan sa may banyo kasi yung sabon na pinanggamit natin dito ay ipanglalaban natin sa map at saka nilinis na rin natin sa paligid ng banyo. O di ba mga atis kuya, sobrang tipid. Ayan, nahulog na. Grabe. Yung nakaraan po, naglinis na ako dito. Dito na naman. Kasi po nga, umulan dito. So, ayan. Pambisita ko ng mga gamit. Ayan. Sa kabila. Ito yung nung pumunta kami ng Azerbaijan. Baco City. Azerbaijan na alikot. So, ayan. Remembrance pa to sa Ito. Remembrance ko pa sa Abu Dhabi. Binigay ni Ina. Ng aking ina-inahan. Ayan. Yan, saka ko lang po yan ginagamit kapag may bisita ko, kaya mga occasion. May occasion. So, ayan. Ito, magagamit ko to ngayon ulit. Ito, pang-display ko sa Christmas. Malapit na ang Christmas. Wala na. Sira na. Sayang. Tubo na. Kaya hindi pa ako nag-i-stock dito ng kasi minsan doon ako sa kabila ko.